sa gilid ng ating imahinasyon at sa hangganan ng katotohanan. May isang lungsod na hindi basta-basta matatagpuan sa mapa, ngunit paulit-ulit na binabanggit ng matatanda, ng mga nakasaksi at ng mga hindi na muling nakabalik. Ito ang Biringan, isang nawawalang lungsod na sinasabing matatagpuan sa probinsya ng Samar sa silangang Visayas sa Pilipinas. Misteryoso, mahiwaga at nakakatakot para sa ilan. Pero totoo nga ba ang Biringan? Ang salitang Biringan ay sinasabing nangangahulugang lugar ng mga nawawala sa lokal na wika. Ayon sa mga alamat, ito ay isang hiwagang lungsod na hindi basta-basta matatagpuan ng mga ordinaryong mata. Wala ito sa karaniwang mapa, ngunit sinasabing matatagpuan ito sa pagitan ng mga bayan ng Gandara, Tarangnan at Pagsanghan sa lalawigan ng Samar. Isa ito sa pinakamisteryoso dahil nananatiling hindi pa rin nakikita at tinaguriang mythical city sa Pilipinas. Ang ultra-modern na lungsod ay pinaniniwalaang tirahan ng mga engkanto, diwata at nilalang mula sa ibang dimensyon. Mga nilalang na mas maganda, mas makapangyarihan at mas matalino kaysa sa mga tao. Itinalaga rin ito di umano bilang barangay ng Pagsanghan at Gandara. Ayon sa lokal na alamat, ang populasyon ng Biringan ay binubuo ng mga supernatural na nilalang, ang engkanto o enchanted beings, at ang kanilang mga supling kasama ng mga tao. Ang engkanto ay inilarawan bilang mga nilalang na kayang magpalit ng hugis na maaring mag-anyong tao. Ang lungsod ay sinasabing naglalaman din ng mga kayamanan ng ginto. Ayon sa alamat, mayroong 7 portal na humahantong sa lungsod na nakakalat sa buong Samar, at ang isa ay sinasabing matatagpuan sa isang lumang puno sa loob ng campus ng Northwest Samar State University sa Calbayog. Ang karanasan ng negosyanteng si Amelita Salcedo sa Calbayog noong 1983 ay isa sa patunay na totoo umano ang Biringan. Ayon sa Sunday Inquirer magazine noong dekada 80, si Aling Amelita ay nawawala ng 3 araw nang matagpuan siya ng mga kamag-anak sa isang baryo sa Northern Samar. Siya ay malinis, hindi gutom at tila walang ala-ala ng gutom o pagod. Ayon sa interview ng Inquirer noong 1983 kay Amelita Salcedo, may mga tao di umano na nakaitim at puti. Mapuputi sila. Dinala nila si Amelita sa lugar na punong-puno ng ilaw, parang mayamang lungsod pero walang tao sa kalsada, at doon ay tahimik. Ang pamilya niya ay sinabihan ng isang albularyo na dinala siya ng mga taga-Biringan upang ipasyal sa kanilang lugar. Noon namang kalagitnaan ng 1990s, may balitang isang Japanese satellite mapping company ang nakadetect ng isang malaking urbanized area sa gitna ng Samar. Nang i-verify ng mga lokal na sundalo, walang lungsod sa nasabing lokasyon kundi kagubatan lamang. Bagamat hindi pinangalanan ang kumpanya, naitala ito sa ilang artikulo at forum at ginamit sa mga lokal na dokumentaryo tungkol sa Biringan. Noong 2004, ayon sa mga lokal na ulat sa Calbayog, isang tricycle driver sa Lope de Vega, Samar, si alias Boyet, ang hindi umuwi ng 3 gabi. Sa kanyang pagbabalik, kwento niya, may sumakay na magandang babae. Sabi niya, sa Biringan siya pupunta. Nung sinabi kong wala akong alam
sa lugar na iyon. Biglang nag-iba ang paligid. Parang may fog. Tapos gumaan ang katawan ko. Nang magising ako, nasa ibang baryo na ako. Ayon kay Boyet. Magmula noon, hindi na muling nagsakay si Boyet sa gabi. At simula rin noon, naging tahimik at madalang na siyang lumabas. Samantala, sa isang segment ng KMJS, iniulat ang testimonya ng isang matandang babae sa Kalbayog na nawawala ang anak sa loob ng isang linggo. Ayon sa kanya, bumalik ang anak ko pero nag-iba. Tahimik, ayaw makihalubilo. Nagsasabi siyang may nakikitang babae na maputi na tumatawag sa kanya tuwing gabi. Ito'y sinasabing naakit ng taga-Biringan at halos hindi na bumalik ang kaluluwa sa katawan. Kinailangan pang dasalan ng mga albularyo. Kaugnay nito, may mga babala naman sa mga tao ang mga albularyo at mga lokal. Huwag tanggapin ang pagkain o tubig sa lugar na hindi mo alam. Kung may makita kang kakaiba, kagaya ng liwanag, gusali, o taong lumilitaw sa kagubatan, huwag kang tumingin ng matagal at huwag itong sundan ng tingin. Kapag tinawag ka, tumalikod ka. Huwag kang mag-iisa sa lugar na walang signal. Kapag naramdaman mong ikaw ay pinapanood o tila may ibang presensya, malamang ay sinusubukan kang anyayahan papasok sa Biringan. Ayon sa mga ulat, marami raw ang hindi na muling nakabalik matapos sundin ang paanyaya ng mga taga-Biringan. Ang Biringan ay isang lungsod na tila galing sa isang panaginip, subalit kahit hindi ito nakikita ng mata, dama mo pa rin ang presensya nito sa hangin. Sa mga sinasabing nakapasok o nakasulyap sa Biringan, iisa ang kanilang paglalarawan. Ito ay di karaniwang lungsod na kalintulad ng modernong syudad, ngunit may mahikang kagandahan at kababalaghan. Ang paligid ng Biringan ay tila daw isang payapang kagubatan sa Samar. Ngunit kapag ikaw ay tinanggap ng mga tagalungsod, biglang nag-iiba ang lahat. Ang mga puno ay naglalaho at ang lilim ng kagubatan ay napapalitan ng isang nakakasilaw na liwanag na hindi masakit sa mata. Ang mga kalsada daw sa Biringan ay makinis na tila gawa sa kristal o batong itim na kumikislap. Walang alikabok, walang basag, at tila hindi nadadaanan ng maruruming bagay. Ang mga gusali di umano ay hindi basta-basta. Ito ay matatayog at tila gawa sa salamin, marmol at ginto, ngunit hindi naglalabas ng init kahit sa ilalim ng araw. May mga lumulutang na istruktura na walang haligi o pundasyon. Nakababad lang sa ere, animoy lumulutang sa hangin. Sa gitna ng lungsod, sinasabing may isang malaking tore o templo na may hugis kampararyo o simbahan kung saan naroroon ang pinakamakapangyarihang nilalang ng Biringan. May mga sasakyang hindi gumagamit ng gulong, bagkos ang mga ito ay lumulutang at dumadaan ng tahimik sa himpapawid. Dagdag pa rito, ang ilaw daw ay hindi galing sa bumbilya, kundi sa mga bato, halaman at tubig mismo na tila may sariling liwanag. Ang mga bulwagan o pamilihang tila hindi nauubusan ng pagkain, ngunit ang pagkain dito ay hindi maaring kainin ng tao dahil kapag kumain ka raw, baka hindi ka na makabalik. Sa Biringan, ang langit di umano ay laging bughaw o kulay gintong kahel at minsan ay tila may 3 araw o kakaibang mga bituin kahit umaga. Walang ulan, walang bagyo, ngunit may kakaibang hanging malamig na tila
may dalang bulong. Sa gabi, ang buwan ay tila mas malaki at mas maliwanag at may mga liwanag sa ere na tila lumilipad na hindi naman mga eroplano o ibon. Ayon sa mga testigo at lokal, ang lungsod ng Biringan ay tila isang moderno at futuristic na syudad, ngunit walang polusyon, walang ingay at may kakaibang kapayapaan. Ayon sa mga nakasaksi, ang mga nilalang sa Biringan ay may itsurang tila tao, ngunit mas makinis ang balat, mas mapuputi at may kakaibang aura. Madalas silang mag-anyong tao at pinaniniwalaang pumupunta sila sa mundo ng tao upang maghanap ng mga taong isasama sa kanilang lungsod. Karaniwang mga kabataan, magaganda at may kakaibang talento. Sabi ng ilan, kapag may nawala sa Samar na biglaang hindi na matagpuan kahit saan, malamang ay dinala ng mga taga-Biringan. May mga kwento pa nga na ang ilang negosyante at politiko raw ay tinulungan o pinayaman ng mga taga-Biringan kapalit ng katapatan at lihim. Ang mga residente raw rito ay matatangkad, magaganda, mapuputi ang balat at may malalalim na mata. Ang kanilang mga mata ay tila nagliliwanag at hindi daw sila naglalakad. Madalas ay parang dumudulas lamang sa sahig. Kapag nagsalita sila, ito ay mahinahon, musika ang tinig at halos hindi makalaban ang isip ng taong kausap nila. Bihira kang makarinig ng ingay, walang busina, walang sigawan. Ang Biringan ay isang lungsod ng kapanatagan, ngunit may halong takot dahil alam mong hindi ka kabilang doon. May mga motorista at piloto ang nagpatotoo na nakakita sila ng isang liwanag sa gitna ng kagubatan o disyertong bahagi ng Samar. Sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, sinasabing may mga estrukturang biglang sumusulpot sa malalayong tanawin, mga gusali na tila yari sa salamin at ginto. Ang mga lokal ay nagsasabi na kung minsan naglalakad ang mga nilalang ng Biringan sa gabi at kung makita mo sila, huwag kang makikipagtitigan o makikipag-usap. May mga taong hindi na raw bumalik matapos gawin iyon. Ngunit bakit hanggang ngayon tila may puwersang pumipigil upang lubusang malaman ng mundo ang tungkol sa Biringan? Sa kabila ng mga salaysay ng mga nakasaksi, mga lokal na kwento at mga ulat ng media, nananatili pa rin ang Biringan bilang isang kababalaghan. Walang opisyal na mapa, walang opisyal na deklarasyon, ngunit naroroon sa alaala ng mga nakaranas. Dahil dito, marami ang naniniwala na may mas malalim at mas madidilim pang dahilan kung bakit nananatiling lihim ang tunay na kalikasan ng Biringan. Bakit biglang nawala ang interes ng dayuhang kumpanya na nakakita sa lungsod mula sa kalawakan? Noong 1990s, kumalat ang balita na isang Japanese satellite company ang nag-ulat matapos matukoy ang tila urbanized area sa gitna ng Samar gamit ang remote sensing data. Ngunit ang puntahan ito ng mga sundalo, wala silang nakita. Napabalita rin ito sa lokal na media, ngunit kalaunay tinigil ang investigasyon. Ayon sa lokal na ulat, agad binawi ng kumpanya ang kanilang salaysay at hindi na muling naglabas ng ulat. Ayon sa ilan, maaring may sinadyang media suppression o gag order mula sa mas mataas na antas. Maaring sa gobyerno, militar o mismong mga banyagang organisasyon upang itago ang posibleng portal o gateway sa ibang dimensyon na kanilang natuklasan. May mga lokal naman na naniniwalang may mga pamilyang nakipag-ugnayan sa Biringan kapalit ng kayamanan, proteksyon o kakaibang kaalaman.
Ang ilang politiko, negosyante o kilalang personalidad ay pinaniniwalaang nakipagkontrata o nagkautang na espiritual sa mga taga-Biringan. Kaya may mga pamilya raw na tila hindi tinatablan ng kamalasan at mga angkan na tila biglang yumaman na para bang pinagpala. May paniniwala rin na ang ilang nawawalang tao sa Samar ay handog o kapalit ng kasunduang ito. Paniniwala naman ng iba, ang Biringan ay maaring isang sinasadyang dimensional experiment ng sinaunang sibilisasyon. Ang Biringan daw ay hindi lamang lungsod ng mga engkanto, kundi isang sinaunang scientific experiment na patuloy pa ring aktibo sa ibang frequency o dimension. Ayon sa ilang lihim na pananaliksik, ito raw ay bahagi ng Lemurian energy lines na dumadaan sa Pilipinas. May ilang pananaliksik ang nagpapahiwatig na ang Samar ay bahagi ng tinatawag na spiritual vortex ng Asya. Kaya't piniling lokasyon ito ng sinaunang nilalang o extraterrestrial beings upang lumikha ng isang nakahiwalay na lungsod. Sa kabilang banda, para sa iba, ang gobyerno at ilang relihiyosong sektor ay sinasabing may kaalaman tungkol sa Biringan, ngunit hindi ito ipinapahayag dahil ito ay magbubukas ng masalimuot na tanong tungkol sa relihiyon, agham at mundo ng espiritu. Ayon sa ilang local oral historians, may mga pag-aaral na isinagawa noong panahon ng Kastila patungkol sa lugar ng Biringan, ngunit ito ay ikinahon at isinama sa mga sinirang tala ng mga misyonaryo. Samantala, ang iba ay naniniwala naman na mayroong time distortion at soul trapping sa Biringan. Ayon sa kanila, ang oras sa Biringan ay hindi tulad sa mundo ng tao. Isang araw sa Biringan ay maaring isang linggo, isang buwan, o kahit taon sa ating mundo. Kaya't ang mga nawawalang tao ay maaring buhay pa sa Biringan, ngunit hindi na makabalik dahil nabago na ang kanilang oras, isipan at kaluluwa. Sinasabi rin ng ilang espiritista na ang Biringan ay hindi lamang lugar, kundi parang kakabit ng purgatorio o isang realm kung saan sinusubok ang kaluluwa bago makapasok sa mas mataas na antas o tuluyang mawala sa material na mundo. Ang iba naman ay may paniniwalang ang Biringan ay isang interdimensional refuge para sa ancient beings. Sabi nila, ang Biringan ay itinatag bilang lugar ng kanlungan ng mga nilalang mula sa lumang mundo, mga diwata, duwende, at nilalang na nawala ng tirahan dahil sa modernisasyon, pagputol ng kagubatan at pagkawala ng pananampalataya ng mga tao sa espiritu ng kalikasan. Sa paniniwalang ito, ang Biringan ay hindi para sa tao, kundi isang ligtas na lungsod para sa mga espiritu at interdimensional beings na nais umiwas sa pagkasira ng mundo. Subalit sa kabila ng lahat ng mga kwento at paniniwala tungkol sa mahiwagang lungsod ng Biringan, bakit walang matibay na patunay sa mga ito? Walang litrato, lahat ng salaysay ay kwento lamang. Walang material na ebidensya. Walang eksaktong lokasyon. Kahit GPS, hindi ito matukoy. Bigla ang pagtigil ng media coverage. Lahat ng ulat tungkol sa Biringan kadalasang nauudlot, napuputol o pinapatigil. Mga nawawalang testigo. May ilang pinaniniwala ang nakapasok sa Biringan pero nawala o nagkasakit matapos isalaysay ang kanilang karanasan. May mga turista at paranormal investigator din daw na nagtangkang hanapin ang lungsod, ngunit karamihan sa kanila ay nagkasakit na mental breakdown o hindi na bumalik. Ang Biringan ay hindi basta kwento ng mga matatanda. Ito ay bahagi ng kulturang mistikal ng Pilipinas. Isang alaala ng ating paniniwala sa kababalaghan, kalikasan
at kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng agham. Marahil ang tanong ay hindi na kung totoo ba ang biringan, kundi handa ka bang makakita ng mundong hindi para sa tao? Kapag ang gabi ay tahimik at ang hangin ay malamig, kapag may liwanag sa malayo na tila hindi dapat nandoon, tatalikod ka ba o susubukan mong hanapin ang nawawalang lungsod ng biringan? Sa isang mundong puno ng hiwaga, hindi lahat ng alamat ay kathang-isip lamang. May mga kwento na sadyang hindi pa panahon para malaman ang buong katotohanan. Ang biringan ay isa sa pinakamahiwagang alamat sa buong Pilipinas. Isang alamat na maraming nakakita, ngunit wala pang tunay na makapagpapatunay. Subalit sa dami ng magkakatulad na kwento, mula sa mga lokal, dayuhan at mga dokumentado, mahirap nang sabihin ito'y pawang katang-isip lamang. May mga lugar sa mundo na hindi mo kailangang puntahan sapagkat ang mga ito ay nagbabantay at marahil naghihintay. Ang biringan ay hindi lungsod ng tao. Ito ay isang dimensyon ng kagandahan, katahimikan at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng maringal nitong anyo ay ang panganib na hindi na muling makabalik, sapagkat kapag ikaw ay tinanggap ng biringan, baka hindi ka na gustong pakawalan. Marilag, mahiwaga at mapanganib, iyon ang tunay na anyo ng nawawalang lungsod ng biringan.